Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayong araw na ito ng Monday, October 21 ng ating 2024. At doon sa ating mga overseas Filipino workers, mga kababayan sa ibayong dagat, kamusta na po kayo? Sana okay lang po kayo dyan. Kasama kayo araw-araw sa ating mga balitang totoo, walang fake news dito dahil ito po ay Office of the President, Presidential Communication Office nga po. Okay? Narito na po ang ating mga balita sa umagang ito habang inuulan-ulan tayo. Ito kaya naman pala, ito yun, no? Nasa loob na raw po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Christine. Base sa kaninang alas 5 ng umaga. Tropical, no? Naku, talagang bagyo na. Ayon po sa Pag-asa, ngayong araw na ito, October 21, huli daw hong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,050 kilometers silangang timog silangan ng Luzon. Ayan. Mga taga-Luzon, ingat po tayo. Kaya naman pala maulan kaninang umaga pa. At ngayon ay hindi naman kalakasan pero nagpaparamdam na po. Makulimlim at maulan-ulan din ang Mega Manila. Sa pagsisimula ng linggo ito at pagsisimula ng opisina, local and national government at pribadong sektor, normal po ang business. Yan ang magandang balita. Narito ang ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos, personal daw pong dumalo sa panunumpa sa pwesto ni Indonesian President Prabowo Subianto. Okay? At Indonesian Vice President Gibran Rakabuming Raka. Vice President Raka. Kahapon, October 20, at naging talupati nga po ng Pangulo na si Subianto, pinasalamatan nito ang lahat ng mga leader ng kinatawan at kinatawan ng iba't ibang mga bansa na sumaksi sa kanilang panunumpa sa pwesto bilang anya ay walang nag-schedule. Ibig sabihin, sinadya na talagang nag-schedule ang mga leader po na sinasabing una nga dito ay ang Malacanang at ang pagsaksi rin ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahalagang bahagi ito ng kasaysayan ng Indonesia at sumailalim naman lamang anya sa malalim at patuloy na pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Indonesia. Napakatagal na ho ng ugnayang yan. Kung hindi ako nakakamali, ilang dekada na po yung relasyon ng Indonesia at ng Pilipinas. Magkapit-bahay lang ito. Alam mo yung Minado ba yun sa Indonesia? Malapit lang sa Davao yan, di ba? Nagpaabot din po ng pagbati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesian President na si Prabowo Subianto. At opisyal na pinanumpa nga po sa pwesto bilang ika-8 Pangulo ng Indonesia. Binati rin ng Pangulo si Indonesian Vice President Raka at ang mensahe ng Pangulo, sinabi nito na bilang membro ng ASEAN, ang Indonesia ay isa sa mga matagal na nga pong kabalikat ng Pilipinas. Pagsisiguro ng Pangulo na isusulong ng Pilipinas ang pagpapatatag ng relasyon ng Pilipinas at ng Indonesia. Kasabay na rin anya nito na maabot na sa 75. Bantagal na. 75 diplomatic relation ng dalawang bansa. Okay? Sa Nobyembre, malapit na. Next week na yan. Next week, di ba? So, ganun. 75 years na. Sabi ko sa inyo, napakalalim pati nga ho, di ba? Halos magkamukha ang Pilipino at saka Indonesian. Ang Malaysia, Indonesia, kapitbahay lang ng Pilipinas. Lalo na kung sa Mindanao kayo dadaan. Lapit lang po yan. Anyway, so mahalaga yung personal na pagpunta ng Pangulo. At dahil kayong mga kababayan natin sa Indonesia, sigurado lalo kayong protektado. Siguradong lalo hong safe kayo dyan. Congratulations at good morning sa mga Pilipino sa Indonesia. Marami rin Pilipino dyan, especially sa Jakarta. Ayan. Noong Sabado, October 19, inanunsyo daw po na ang Professional Regulation Commission o PRC ang 6,600 na mga kumuha ng pagsusulit, samantalang 3,845 naman ang nakapasa sa isinagawang 2024 Physician License Examination. Congratulations! Si Dr. Isaac Tidron, mula daw ho saan ito? Mula sa Davao Medical School Foundation, nanguna sa pagsusulit na meron daw rating na 89.33%. Samantala mga pumasa naman sa 2024
physician licensure examination, hinikayat daw po ni Health Secretary Teodoro Herbosa na maglingkod at magtrabaho sa Department of Health. Ganon. So, nire-recruit. Pero dapat to mga doktor at mga health workers, dito muna kayo talaga magtrabaho sa Pilipinas. Paglingkuran ninyo ang ating mga kababayan Pilipino bago sa abroad. Piso-piso muna. Saka na yung dollar. Ayan, di ba? Kasi sabi nila, malaki ang sweldo sa abroad maglingkod muna tayo rito. Ano ha? Kasintabi na po. By the way, congratulations sa lahat ng pumasa, bagong professional ayon sa PRC. Samantala, pinapurihan po ni Speaker Martin Romualdez ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap po na maging batas na ang Academic Recovery and Accessible Learning. Ayun, Aral Law. Ang Aral Law program ay magiging National Academic Intervention, the whole program ng pamahalaan para mapalakas ang ating edukasyon, lalo na ho sa mga estudyante na hirap sa kanilang mga aralin, particular na anya ang reading, mathematics at saka science. Ganon. Sige. Anyway, isang linggo po yan. Kung nyo mapapasin, parang weekly, may mga pinipirmahang bagong batas. Ginagawang batas yung mga naagawa ng ating Kongreso at Senado. Congratulations sa ating Philippine Congress. At pag pinirmahan ng Pangulo, ganap ng batas yan, after 15 days publication, magiging may implement na yan. At sana mahabol din yung dating ginagawa na implementing rules and regulation. Lahat ng batas mayroong IRR. Mahalaga yon. Okay? Samantala, si Senate President Chis Escudero, ikinadismaya daw po ang batikos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi nito na ang mga controversial na pahayag daw po na binitaywan ni Vice President ay hindi umano babagay para ho sa ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Samantala, dapat umanong sumailalim sa professional na pagsusuri si Vice President Sara Duterte, matapos nga ang binitawan nitong salita sa isang press conference noong araw ng Biyernes, October 18. Ayon sa Young Guns, yan po yung mga batang mga mambabatas at bagong congressman. Ayon kina 1st District La Union Congressman Paulo Ortega at 1st District Zambales Congressman Kong Hon, na sinasabing nakakabahala ang mga sinabi ng Vice President at hindi anya katanggap-tanggap lalo na para sa isang mataas na opisyal ng bansa. Ay, grabe ho talaga. Napanood ko yan. Ang haba. Dalawang oras yata ang press conference, kwentuhan, ganon-ganon. Tapos mamaya, bumanat na ng bumanat. Ay, nako, kaya nagagalit ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at ang mga nagmamahal sa ating gobyerno. Dahil sabi nga ni Senate President Escudero, unbecoming statement coming from the Vice President. Ayan, nagsalita na yung pangatlo na pinakamataas na opisyal. Sa Kongreso nga po, lumalakas yung panawagan Psychological assessment daw, psychological evaluation daw ang kailangan gawin sa ating pangalawang Pangulo. Ang laki pala ng epekto ng confidential fund. Sabi na nga ba, hindi kailangan yan Masama palang epekto ng Intel at saka confidential fund. Nakakabuang. Di ba? Abay, iba ho ang statement Lalo na kasi noong nakarang hearing, nabalitaan ba nyo yung 16 million? Yung program ng ating military, ginamit. Ayun naman pala, taon-taon ginagawa. At may sariling pondo yon. Humingi ng certification. At yun ang naging dahilan para i-justify na ilabas yung pera. Wow! Ay, nako Napakabait lang ng ating gobyerno. Napakabait lang natin mga Pilipino. Sa ibang bansa, hindi pwedeng kanyang kulong kaagad. Kaya dapat talaga magbago, ipakulong kaagad habang iniimbestigahan. At pagka naayos ang investigasyon, kasuhan kaagad. Kasi ang dami pong pasaway na wala lang. Nandyan lang sa tabi-tabi. Kahit na mga below the belt ang sinasabi. Sana magbago na rin ang ating gobyerno. Sana magbago na rin tayong lahat. Panagutin ang mga umaabuso. No one is above the law. Yan po ang importante. Kingdom of Jesus Christ, wala bang katapusan itong Kibuloy na ito? Apollo Kibuloy, mananatili daw sa Campo Crame. Ito ay matapos nga pong ibasura ng Pasig Regional Trial Court, Branch 159, ang hiling ng kampo ng religious leader
na ilagay daw siya sa house arrest at dahil daw sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Sa isang hiwalay na mensahe, sinabi po ng Bureau of Jail Management and Penology na si Superintendent J-Rex Bastinera, ayan, na wala pa rin sila niyang natanggap na order para nga ho ilipat si Kibuloy sa Pasig RTC. Eh bakit ba naman iha-house arrest yan? Ang lakas-lakas niyan eh. Nung hindi pa nakukulong yan ilang buwan nagtatago puganti pa nga Tapos pa golf-golf, pa basketball. Ako palagay ko, minamimiss lang yan. Baka namimiss na yung mga pastoral. Namimiss mo ba yung pastoral? Yung mga kabataan, kaya gusto mo mag-house arrest? Kalokohan talaga, Ay, naku, anyway, bahala ng korte. Abangan natin kasi sa Miyerkules, sana pumayag ang korte, dalhin niya sa Senado para magkaroon doon ng eye-to-eye, face-to-face, ng di umani kanyang biktima. Dahil yung pong komite ni Risa Hontiveros ay magre-resume this coming Wednesday, 2023, at si Kibuloy ang gusto niyang maging resource person. Kaya nga, nabibitin, abangan natin ngayong araw na ito, hanggang bukas, kasi noong Friday, inaabangan na maaaring pasya ng RTC, Regional Trial Court, kung papayagan yung request ng Senado, pero until now po ay wala pa. Abangan natin, hindi natin pwedeng pangunahan. 11 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga, nagpadala na ho ng imbistasyon ang House Committee, o Quad Committee, okay? Sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pagpapatuloy anya ng pagdinig hinggil sa extrajudicial killing. Bukas na po ito, October 22. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin sa pagdinig ng Kamara at sa kanyang pag-ipatawag, handa siya, o kailangan daw siyang ipatawag, okay? At target naman anyang ilabas ng Quad Committee ang kailang paunang report ngayong linggo. Kaugnay pa rin ang investigasyon hinggil dito. Ayan. So, sabi po ni Congressman Ace Barbers, overall chairman ng Quad Committee ay naipadala na. At sana nga ay dumating kasi bukas na yan. Okay? Sa iba nating mga balita, minungkahi daw po ni Senate President Chis Escudero na sa Senate Blue Ribbon Committee na muna, humawak daw ho ang sa Senate Inquiry or Investigation tungkol pa rin sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang naka-break naman ang sesyon ng Senado, sa isang panayam, sinabi pa rin ni Escudero na sa ilalim anya kasi ng rule ng ating Senado, ang Blue Ribbon Committee ang merong motu proprio na power o kapangyarihan at pwede anyang mag-asa ng Senate Inquiry at wala anyang resolusyon. Sakali man anyang mag-resume ang ating sesyon ng Senado, pwede na rin anya ang Senate Committee on Justice na hawak naman po sa pagdinig o hawak sa pagdinig. Pero, ayan, nilinaw daw po ni Senate President Escudero na sa ngayon ay hindi pa ito final dahil usap-usapan pa lamang anya ni Senador Bato de la Rosa kung kailan ito nais isagawa ang pagdinig. Kung ngayon naman, ngayong recess ang sesyon ng ating Senado at kailan sila babalik sila sa pagre-resume naman sa November. Ang haba nitong istoryang ito. Ang istorya dito, gusto kasi ni Bato yung kanyang komite. Siya yung magtatanong sa kanyang sarili. Sabi siguro alam mo yung statement na yan ni Escudero, ang purpose niya, nakuha nyo? Malalim yung statement na yun, Blue Ribbon Committee, ang merong motu proprio, power. Anong ibig sabihin nun? Kung naintindihan ni Senador Bato, ang ibig sabihin niya, Senador, huwag kang sumali dito. Kasi hindi lang ikaw magiging kahiyahiya. Ang institusyon, ang buong Senado madadamay. Kaya huwag yung committee mo ang magtanong sa iyong sarili. Kailangan ay ang Blue Ribbon Committee. Motu proprio ang tawag doon. Ayan. Okay? Halaga daw po ng nasabat na illegal na drugs. Droga na naman, walang katapusan. Ng Philippine Drug Enforcement Agency sa ilalim daw po ng Marcos Administration ay umabot na raw po ng 50 billion pesos. Halaga yan. Sa huling datos daw po ng PDEA, umabot daw ho sa 114,892 ang drug suspect naman na aresto. Kabilang na ang 7,364 high value targets. Ayan, na tinatawag. Sa isinagawa daw po, ay umabot naman ng 84,676 ang anti-illegal drugs operation sa buong bansa.
At sa nasabing panahon din ay nawasak daw po ng PDEA ang nasa 1,181 na mga drug dens na tinatawag or shabu, yung mga laboratory, kung ano-ano pa. Walang bloodless talaga ito. Bloodless, ibig sabihin, anti-narcotics campaign ng PDEA at iba pang law enforcement agency. Patuloy pa rin, base naman pa rin sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ang ibig sabihin, sa kampanya ni Pangulong Marcos, bloodless, wala, nabawasan ang madugong labanan. Kung ikukumpara natin sa Duterte administration, ibang galawan doon. Di ba? Lalo na pag naisip niyo yung reward money, tumba rito, tumba ron, ayan, human rights violation, extrajudicial killing. Kaya nga inimbestigahan. Under President Marcos Jr., ang kanya rule of law. Kaya maingat ang ating PDEA, pati pulis, pati NBI, lahat ng law enforcement agency, hanggat maaari, walang tutumba. Huhulihin ng buhay, kakasuhan, at magkaroon ng due process. Iyan ang pagpapatupad ng batas. 16 na minuto, makaraan po ang 9:00 ng umaga. Magbabalik po ang marami pang mga balita. Huwag kayong aalis. Nagsisimula pa lang po ang May Kabilang. Ayan po kahit na masama ang panahon, pero tayo may mga bisitang estudyante ngayong umaga at mula po sa Don Bosco. Tama ba? Technical Institute, dyan po sa Makati. Ayan, mga taga Makati. Kaya pala yung kulay ng t-shirt nila parang kulay Makati. Joke lang, di ba? Ganyan ang mga t-shirt sa kadalasan sa Makati. Salamat po sa inyong pagdalaw kahit masama ang panahon. Mga estudyante po ito. Thank you, thank you. Salamat po sa inyo. Okay, at welcome po sa inyong People's Television. Para sa inyo ito. Samantala, 21 minutong makaraan po ang 9:00 na umaga, si Director Winston John Romero, haba ng pangalan ni Director Casio. Ito po yung tagapagsalita ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President. Kaya nga presidential. So makikibalita tayo sa mga galawan tungkol sa mga ebidensya at mga kasong na i-file na or ipapile pa sa mga personalidad kung sino-sino. Director, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Live po tayo, siyempre. PTV4, IBC 13, Radyo Pilipinas, at siyempre yung ating Facebook page. Good morning, Director. Good morning, Mike, at good morning sa iyong mga taga-subaybay. Salamat po sa oras at pagkakataon. Kahit alam namin, busy-busy po kayo, binigyan nyo kami ng pagkakataon para sa ating mga mamamayan. Sa ngayon po ay, alam ko, marami kayong ebidensya, marami kayong ini-evaluate na mga kaso, mga pwedeng i-file na kaso. Ano na po ang mga sino-sino na ba ang mga nakasuhan ng PAOK tungkol sa issue ng Pogo pa rin, Director? Sa issue ng Pogo, medyo marami na tayong nakasuhan. In fact, ngayong araw, may dadagdag po tayo. May supplemental complaint tayo doon sa unang naisampa natin sa kaso noong Porac, Pampanga. So, on the way kami ngayon sa opisina para magpirmahan yung mga nominal complaints natin at yung mga supplemental complaints. Kasi sa lahat ng mga kasong sinasampa ng ng DOJ laban sa mga POGO, nominal complainant lagi ang PAOK together with the other law enforcement agencies. So today, asahan natin may isang malaking personalidad na makakasuhan natin, isang dating opisyal ng nakarang administrasyon na makakasuhan natin pagdating doon sa issue ng POGO. Well, nung isang araw nga namin inaabangan yan kasi nabanggit mo rin last week na si Harry Roque, yan tinutukoy na natin kasi yan naman talaga ang target ninyo dahil sa base sa ebidensya. Nakakasuhan nyo ng qualified human trafficking dapat last week. Hindi natuloy kung anong dahilan. Ngayon, paki-clarify po ninyo, tuloy ba ang pagpapile nyo ng kaso today or itong week na ito against Harry Roque? Sa usapan namin po over the weekend, medyo marami kasi yung ebidensya. Medyo makapal yung mga binubuong mga complaint sheets. So, mukhang kahapon, natapos na. So, mapipirmahan na ngayong araw, so mamayang hapon, may pa-file na po sa Department of Justice sa Padre-Faura yung complaint natin laban kay Ginoong Roque. Tama ba? Qualified human trafficking? Paki-explain nga po nyo kahit maiksing pamamaraan lang, Director. Qualified trafficking in persons for facilitating
the act of qualified of trafficking in persons. Kaya naman po qualified sa gawa ng napakarami hong complainant natin dito at napakarami ho ng biktima na tinatawag, higit-lima po. Kaya qualified po ang isasampa natin. So, bear in mind, hindi po siya kinakasuhan dahil siya ay abogado, kundi siya po kinakasuhan sapagkat sa kanyang involvement, direct ng involvement doon sa operasyon nito Pogo Hub na inaakusahan namin bilang isang trafficking in persons hub. So, malinaw ito, Director, hindi siya kakasuhan dahil abogado lang siya ng mga Pogo. Kung hindi kakasuhan siya dahil mayroong malawak na participation, may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo. Yun ho ba ang dahilan? Tama po yun. Wow. Ang utos ko kasi sa atin, kinakailangan ebidensya lamang ho ang basihan ng ating mga complaints. Kung alam ko, yung taong bayan ay iniisip nila bakit natagalan and so on and so forth. Kasi nung una hong lumabas ang pangalan ng naturang ng Ginoong Roque, wala naman ho kaming sapat na ebidensya para kasuhan siya. Pero nagpapasalamat ho kami. Okay, Director? Naku, sandali, naputol si Director. Ang kanya sinasabi, tapos na ang evaluation ng nakaraang linggo hanggang itong weekend, mamaya daw po ipapile na before Department of Justice. Qualified human trafficking. Alam ba niyo yung kasong yan? Non-bailable offense yan. Pag nakita ng mga prosecutor na merong probable cause, dadalhin niya sa korte. Pag nakita ng korte na meron ding probable cause, obviously nagpapatunay na may basihan, pwede mag-issue ng warrant of arrest. Ayan na. Non-bailable yan kung di ako nagkakamali. Di ba yan ang kaso rin ni Kibuloy? Qualified human trafficking. Aba, ay sila magkaibigan. Tagapagtanggol pa nga ni Kibuloy. Baka magkasama sa kulungan niya, mga yan. Di ba? Sandali ho, tinatawagan pa rin natin. Marami tayong mga itatanong dyan. So, isa lang ho yan. Kaya ko kasi naitanong yan dahil nung isang linggo, binabantayan ko yan. Dahil galing mismo kay Director Casio nga po, na dapat noong Wednesday na i-file. Pero dahil nga daw sa maraming dokumento, hindi natapos. So, naglamay sila, nag-overtime sila. Itong nakaraang weekend, ayan, tapos na. At mamaya, ipapile na. Okay? Nakabalik ba? Pakinggan natin. Director, pasensya na po kayo na nawala yung signal, pero hopefully okay na kayo. Director. Okay na po, okay na po. So, ulitin ko lang, yung qualified human trafficking against Harry Roque, di ba non-bailable offense po yan? Correct ba? Kung kakatigan ho kami kung kakatigan ho kami ng panel of prosecutors doon sa preliminary investigation, non-bailable ho yan. Maglalabas ho ang korte antimano ng warrant of arrest. Okay. So, sino-sino po ang mga pwedeng kasama ni Harry Roque na kakasuhan ninyo before Department of Justice? Mamayang hapon, Siya Director. na lamang po. Siya na lamang siya po lang. ang natitirang kakasuhan natin sapagkat halos lahat po nakasuhan na namin. Nagtagal-tagal ho gawa ng we have to really evaluate the evidence. Mahirap po kasing basta-basta na lamang tayo magkakaso kapag mahina yung ebidensya. Hindi naman ho ganoon ang at saka yan naman ang gusto ng kasalukuyang gobyerno. Yes, yan ang gusto ng ating Pangulong Marcos, rule of law. Di ba? Kailangan pag may ebidensya, ipal yung kaso after investigation. Ano po? Opo. Hindi ho tayo nagpa-file base sa personalidad, sa mga political affiliation, kundi dahil po sa ebidensyang nakala po natin. Maliban kay Alice Goot, iba pa, ngayon ang nababanggit yung Porac Mayor na si Jaime Capil. Di ba? Ano ho ba ang estado na nito? Kayo ba may nakikita rin mga ebidensya kay Mayor Capil? Si Ginoong Capil naman po nakasuhan natin sa paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Anti-graft naman. Nung nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, ay nasampa na ho namin ang aming complaint labang kay Mayor Capil. Pero pagdating po doon sa kanyang direktang partisipasyon, yan po ay tayo nagsasagawa ng case build-up laban sa kanya at sa kanyang mga kasama. Kung makakabuo ho tayo ng sapat na ebidensya, isasampa rin ho natin ang kaso kung may kinalaman sila dito sa Lucky South. Okay. Pero be that as it may, meron tayong sapat na ebidensya naman para makasuhan siya doon sa isang pogo na talamak din ng scamming, yung New Wave. Yung binisita natin sa Binyan noong nakaraang linggo, Yes. yun nga lamang, pagdating natin doon sa Binyan, bagamat sarado na talaga, wala na yung mga operations, pero inaasahan namin, makakuha pa kami ng mga digital evidence. Pero pagpasok po namin, kalas na lahat yung mga computer. Binaklas. Oo. Opo, Anyway, opo. Director, pahabol ko lang tanong, totoo ba na parang nakakaproblema kayo sa Pasay City? Sa local government? Ano ba talagang istorya? Parang alam nyo na meron kayong identify
na illegal na pogo operation sa Pasay, parang nakakaroon kayo ng problema. Pakilinaw nga po nito, Director, Ay, please. hindi ho. Ang problema namin, nasa Pasay ho kasi yung aming temporary detention facility. Okay. Alam nyo ho, ang Pasay, ang isa sa pinakatalamak na lugar na napakarami ng scam farms dito sa Metro Manila. So, sunod-sunod ang operations natin dito sa Pasay at iba-ibang mga lugar. Napuno na ho yung aming detention facility. Noong 12 ng Agosto, kami ay humingi ng tulong sa opisina ng alkalde ng Pasay na sana'y mabisita nila at mabigyan kami ng tulong sa pagkukumpuni nitong elevator namin dito sapagkat dadalawa lang ang elevator kapag parehong nasira na nga yung isa, malapit lang bumigay yung isa. So sa kabila ng mga follow-ups and so on and so forth, pati sa request namin sa pest control, parang nagtitengang kawali yata ang LGU ng Pasay. So, nagpadala naman sila ng tao, ilang linggo ang nakakaraan, pero ganun lang ha, kwento-kwento, meeting-meeting. Nako, May mabagal. sense of urgency ho dito. Di ho ba? Hindi ho dapat tumadaan sa red tape ang mga bagay na ganito kasi humihingi ng tulong ang pambansang gobyerno sa LGU sapagkat sa laki ng problemang nandito, kung tutuusin, dapat problema ito ng Pasay, ng kanilang BPLO sapagkat napakarami lang binigyan ng mga dokumento at permit ng mga illegal na mga establishmento rito sa kanilang lungsod. Pero kami bilang national agency, sumusunod kami sa direktiba ng Pangulo. We're doing our job. Konting tulong lang hinihingi namin. Mukhang ipinagkakait pa. Oo nga po. Ay, hayaan ninyo, Director, ang taong bayan ay sumusuporta sa inyo dahil nasa tamang direksyon ng inyong mga galaw. Dahil illegal nga itong pogo, pero dapat lang talaga yung mga local executive like Pasay, abay makipag-coordinate at tumulong naman. Anyway, Director, salamat po sa inyong oras. Congratulations po. At hinihintay ng taong bayan ang resultang ito, lalo tigit itong mga under investigation at siyempre yung mga ebidensya na hawak po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Salamat, Director. Good morning Salamat, po. Mike. Thank you, Mike. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, si Director Winston John Romero Casio, tagapagsalita ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President. Yan po yung bago at kanyang kinukumpirma. Mamaya daw pong hapon, ulitin ko lang po, ipapail na ng PAOK ang kaso nila hinahanap ng Kongreso dahil biglang yumaman ang kanilang company sa kabila nung araw inadiscover 125,000 lang ang asset eh. Nung dumating na itong nakaraang gobyerno, umabot ng 67 million. Saan galing? Ayan ang tinatanong. Abay, pinagtaguan, naloko na. Tuloy ang ating mga balita. Sinabi po ng Philippine National Police na tututukan nila ang manhunt operation laban sa dating spokesperson nga po na si Harry Roque. Ayan na naman tayo. Basta Mindanao na. Dati Central Luzon at Southern Tagalog eh. Nasa Mindanao na rin siya. Ganon. Ito ay matapos nga po makatanggap daw po ng ulat o report na posibleng nagtatago doon. Ayon sa PNP, Spokesperson Police General, Brigadier General Jean Pajardo, unang isinagawa daw po ang pagtugis kay Roque sa mga rehiyon ng Central Luzon, Calabarzon. Ayan ang sinasabi natin. Subalit bigo ang mga otoridad na matagpuan anya. Tututukan ngayon ng PNP ang lahat ng lugar sa Mindanao, hindi lamang anya sa Davao City. Naniniwala ang PNP na may mga kaibigan at kakilala si Roque sa Mindanao na maaaring tumutulong sa kanyang pagtatago. Nako, huwag po nating gawin yan. Surrender po ninyo, ituro po ninyo. Huwag ninyong gawing idol si Kibuloy, tago ng tago, pero bumagsak din sa mga otoridad. Okay? Wala namang mangyayari sa katatago. Kasi pagka ako nagtatago, public perception. Okay? Guilty. Yan ang masakit. Mahirap maging guilty sa paningin, pananaw ng taong bayan. Dahil kasi yan ay observation nila at opinion. Kailangan sa korte magkaroon ng mga paglilitis. Ay ito ngayon, mamayang hapon na, qualified human trafficking. Hindi birong kaso yan. May pagkakulong kapag kaho napatunayan. Puspusan naman daw po na ginagawa ng paghahanda ng Metro Manila, Metropolitan Manila Authority, MMDA, para daw sa parating na Ondas 2024. May malapit na ito. Sinabi po ng MMDA Chairman Attorney Don Artis na mahigit daw 1,200 na mga tauhang ng ahensya ang ipapakalat daw sa iba't ibang mga simenteryo para umaalalay sa traffic. Magpapatupad anya ito ng tinatawag na, wala bakasyon muna. No leave, no absent policy. Wala mo ng bakasyon, mga ahente. Ang ahensya simula October 27
hanggang November 4. Dagdag pa ng opisyal na magtatayo rin sila anya ng command post at mga medical station sa mga sementeryo at mga bus terminal. Ayan. So asahan na natin. Metro Manila lang po yan. Sa mga probinsya, naghahanda na rin. Ay wala tayong magagawa. Papasok po talaga ang undas eh. Malapit na yan. Ha? 21 na ngayon eh. Ay October 31, November 1, November 2, yan po yung mga dalaw-dalaw sa mga probinsya. Pero mahaba-haba yata, wala itang pasok. Ano bang araw natapat yan? Biyernes ata, yan ha? Kaya mahaba-haba ang bakasyon nila. 9:35 ng umaga, magbabalik pa ang ating mga balita dito po sa Mike Abilay sa ilang sandali. Ayan po mga kaibigan, ang second batch ng mga estudyante ng Don Bosco Technical Institute ng Makati. Ayan o, dami nila. Nandito po sila kahit masama ang panahon. Yung isang grupo, nandun sa kabilang studio at nagpunta. Ano, ha? Ayan, nandito po sila ngayon. Ayan o, mga bata, kabataan talaga. Okay? Mabuhay ang mga estudyante at ang kailang mga magulang, siyempre, mga pamilya. Okay? Na nagpapaaral dyan po sa Don Bosco Technical Institute, din nga po sa Makati. Sino ba ang mayroon ng Makati? Binay, di ba? Sabagay, sanay na tayo dyan. Ilang dekada ng Binay, di ba? Anyway, good morning sa mga Binay family. Sino ba ang magkakalaban dyan sa susunod na eleksyon? Mukhang magbabayaw yata, magkakapatid na naman eh. Hindi na silang kakasundo. Tuloy tayo sa ating mga balita, 9:41 ng umaga. Inaasahang aabot na ho sa mahigit 2.4 million. Biyahero daw ho mula sa araw ng October 21 hanggang November 5. Ang dadagsa daw ho sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ganon, dami nito. Petex, ito nga po yung nagbibiyahe papunta ng probinsya ngayong panahon ng undas o papalapit ang undas. Ayon sa pamunad daw po ng Petex, inaasahang ito anyang pinakamaraming dadagsang pasahero sa araw petsa daw po ng October 30, 31 bilang at humigit kumulang daw sa 159,000 hanggang 175,000. Katumbas ito ng pagtaas ng mga biyahe noong 20 na aabot na biyahero na 20% bilang paghahanda. Nakipag-ugnayan anya ang Petex daw sa Department of Transportation, okay, DOTR, LTFRB, LTO, MMDA, Philippine National Police at iba pa para masiguro daw po na maayos at ligtas ang biyahe. O, ang dami talaga. So, sigurado, October 30, umpisa na yan. Ingat po kayo, ha? Bawal magdala ng mga patalim. Bawal na mga bagay na maaaring makakasakit o makakadisgrasya sa mga bus terminal, sa mga barko, aeroplano, by land, by air, by sea, ang operasyon. Malinaw po yan. Samantala, si Bel Custodio PTV, ating partner dito sa PTV, seguridad daw po ng Manila North Cemetery at ilang mga sementeryo dapat dahil sa papalapit na nga po ng undas, tingnan natin kung ano ang mga paghahanda sa ngayon. Narito ang live report. Mike, isa sa ang Manila North Cemetery sa mga dinadagsang sementeryo dito sa Maynila. Kaya naman naghahanda na mga otoridad para sa maayos at ligtas na undas. 14 na police station sa Manila ang magtutulungan para maglatag ng checkpoints, lalo na sa paligid ng sementeryo kabilang ang Manila North Cemetery. Ayon sa Manila Police District, magkakaroon sila ng skeletal deployment mula October 27 hanggang October 29 at pagdating naman, Mike, ng October 30 hanggang November 4, magkakaroon sila ng full deployment. Meron silang 4 na sementeryo sa Maynila na binabantayan. Kabilang dito yung Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Chinese Cemetery at saka yung sa Laloma. Nakikipagtulungan ng Manila PNP sa ilang ahensya, kabilang ang MMDA at Manila CDRRMO para siguraduhin ang ligtas sa pagsalubong sa undas. Ayon sa Manila Police District, magpo-post sila ng advisory ng mga panuntunan ngayong linggo sa kung ano lang ang mga gamit na pwede at ipinagbabawal bitbitin sa sementeryo dito sa Maynila at kung saan maaaring mag-park ang mga sasakyan. Bukod dito, Mike, mahigpit din na binabantayan ng Manila Police District ang Transport Hub. Samantala, nagsasagawa ng free cremation ng Tugatog Public Cemetery sa Malabon noong Sabado. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang muling pagbubukas ng Redeldo Cemetery. Ayon sa City Department ng
Sanitation Division na sa 500 labi ang nakatakdang sumailalim sa free cremation. Sa ngayon, Mike, hindi pa dagsa ang mga tao sa Manila North Cemetery, pero asahang unti-unti nang dadami ang mga dadalaw sa mga puntod sa darating na weekend. Balik sa iyo, Mike. Ayan, so dagdag na rin natin na sana po yung mga politiko, political party at kung ano diyan, local, yung mga national candidate pagdating ng bagong taon, huwag naman kayong umepal ngayon. Baka mamaya diyan nagdudumilat na naman ang mga poster ninyo, ang inyong mga billboard, kung ano-ano nakalagay diyan, tapos operation pakilala. Baka mamaya magalit yung mga patay sementeryo, bulabugin kayo, ano ha? Kasi may mga politiko abusado kahit patay ay ginagamit sa propaganda, operation pakilala. Ingat lang po, pag may mga politikong nakita kayo ng mga billboard dyan, or mga pangalan, bukha nila sa mga sementeryo, isama niyong ilibing. Kasi hindi natin kailangan ng mga maling propaganda. Nakakaya sa mga batang nandito, di ba? Kasi ang kinabukasan ng bansa ay mula sa kabataan. Ang problema, yung mga nakakatanda, pasaway. Lalo na yung iilan o maraming politisyan. Huwag sana kayong ganyan, Pati ba naman patay, ginagamit nyo. Mayroon pang isa nga dyan isang araw Pati patay, gustong hukayan, ipamimigay sa China. Ano ba naman yan? Mukhang kulang sa almusal yung mga taong yan. Samantala, tuloy tayo sa iba nating mga balita. Dumating na nga po sa bansa ang 76 na mga overseas Filipino workers. Dalawang depende mula daw dependent daw po na mula naman sa Lebanon, kabilang dito, kagabi lang po ito, siyempre linggo, October 20. Nakabuan daw na nasa 636 na mga overseas Filipino workers. 30 dependent na daw ang mga napauwi na sa mga dito sa Pilipinas. Yan, ito yung biktima ng kaguluhan doon. Ingat lang po, mga Pilipino dyan sa abroad. Ingat lang po. Basta sumunod kayo sa order ng ating gobyerno, ang ating mga embahada, ang ating Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Kasi nga po marami hong problema sa Lebanon, sa Israel at saka sa Iran. Lumilipad doon ang mga missile na akala mo tutubi lang. Abay, delikado pag bumagsak sa inyo yan. So, nandyan ang gobyerno dahil pinag-utos ng ating Pangulo na kayo ay ilikas sa lalong madaling panahon. Kaya makipag-ugnayan po kayo, lalo na po yung mga nasa Lebanon na siyang delikadong-delikado. Pero welcome back po sa mga nakakauwi na. Yung mga papauwi pa lang, relax lang kayo. Yung mga ayaw umuwi, makipag-ugnayan na kayo at mabigyan po kayo ng magandang advice para sa inyong kaligtasan, hindi po yung kaligtasan ng kahit sino. Kayo mismo ang priority na bigyan ng kaligtasan ng ating pamahalaan. Okay? Samantala, tuloy pa rin tayo sa iba nating mga balita. Ay, salamat sa mga estudyante. Papasok na yata sila. Salamat po sa inyong pagpunta at welcome po kayo dito sa PTV4. Samantala, pangunahan daw po ng Department of Energy Secretary Rafael Lutilla ang delegasyon daw po ng Pilipinas para sa pagpapatibay ng diplomatic at business connection ng bansa sa United Arab Emirates. Ayan, partikular na na pamunuan daw po ang renewable clean energy, kasama daw po ang mga top executive mula po sa Maharlika Investment Corporation. Nabuhay ang Maharlika. At mga pangunahing company daw sa Enerhiya. Nakipagpulong daw po ang mga ito sa Suhail Mascale, Minister ng United Arab Emirates at mga business leader daw po mula sa Masdar. Isang pangdaigdigang leader daw po ng renewable energy. Ayun, ang dami yata ang delegation ngayon, di ba? Maraming mga nag-a-abroad. Ang Department of Foreign Affairs nasa abroad din, sa Kuala Lumpur. Ang ating Pangulo ay nagpunta dun sa Indonesia. So talagang malawakan ang operasyon ng ating pamahalaan under President Marcos sa loob at labas ng ating bansa ay maraming coordination ginagawa para mapaganda ang ekonomiya dahil lalo na sa energy. Ang energy, ang tulay, bihikulo para mapaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Ito na ngayon, pinangunahan daw naman po ng Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayan, sinasabi ko kanina. Ang delegasyon ng Pilipinas sa 8th Philippine-Malaysian Joint Commission Meeting. Ayun, JCM, tama ba? Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman ito, kung saan tinalakay daw po ang iba't ibang mga pangunahin na mga isyo. Ilan sa mga isyo ay tinakay na dito ng JCM ay ang mga usapin ukol sa depensa, pagpapatupad ng batas, cultural exchanges at saka cooperation, pang-ekonomiya, kasama na rin sa nasabing pulong
sina Secretary Manalo, ang Malaysian Foreign Minister Dato Sari Utama, Haji Muhammad bin Haji Hassan, ayun ang pangalan po, para sa delegasyon ng Malaysia. Ayan o. Ayan o, kita nyo, talagang matindihan o, malakihan po ang coordination at cooperation. Yan ay para good for business. Maganda rin para sa mga Pilipino. Bahagi ng independent foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. Ayan. Samantala, late Congressman Richard Gomez, yung aktor politician. Naghain daw po ng panukalang magbabawal na ho ng soft drinks at iba pang matatamis na mga inumin sa mga opisina ng gobyerno upang makatulong daw ho sa pagtugon sa problema ng diabetes sa bansa. Binigyan din daw po nito ang pagbebenta ng soda at iba pang mga matatamis na mga inumin sa mga tanggapan ng pamahalaan ay maaaring magdulot daw po ng diabetes. Heart disease, dental problem, ayon kay Congressman Richard Gomez. Talaga lang, Akaagapay din ito ang ilang pa ring health policies program na tulad anya ng inisyatibo ng National Nutrition Council na ipinupromote ang health eating habit. Yan. Sa kampanya ng Department of Health, laban nga po sa lifestyle-related diseases. Ayun. Siguro, baka magalit yung mga may-ari ng mga matamis na inumin. Pero kalusugan ang mahalaga Yan, maganda yung galaw na yan ni Richard Gomez. At least makakatulong. Kasi nga ho, pasintabi na basta mahilig sa soft drinks, madami hong sugar yan. Di ba? Delikado yon. Ingat lang po tayo. Siguro sa pribadong sektor, kung gusto nyong ipagbawal yan, ay nasa inyo. Pero ang tinutukoy dito ay may kaugnayan po doon sa public office. Samantala, ang bilis talaga ng oras. Belated na ito kasi nung isang araw yata yung birthday. Belated happy birthday sa aming director. Okay? Ng Mike Abilay. Happy birthday, Direk Arnel Jacobe. Ayun. Ganon. Arnel, Direk Arnel, belated happy birthday. Yung nag-birthday ng isang araw ito Ayan. Ayan po yun. Yung aming masipag, magwapo, at magaling na director ng Mike Abilay. 2 taong mahigit na rin tayo magkakasama, Direk. Congratulations at happy birthday muli. Yan. Hindi nagbabago. Talaga pa rin. Ayos. Sabi nila, hindi tumatanda. Totoo yan. Basta ngimingiti, tumatawa tayo. Basta masaya tayo araw-araw, bawal tumanda. Yun. Samantala, eto na. 65 days na lang, Pasko na. Hanggang dito na lamang po muli ang ating mga talakayan. Salamat muli sa mga estudyante. Ang dami mga estudyante galing sa Makati. Nandito sa studio. Salamat muli sa inyo. Ayan po sila. Hanggang dito lamang muli ang ating mga talakayan. Kita-kita tayo bukas. Siyempre dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page. Mike Abilay. Sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po. Ayan na po sila. Ayan, mga bata, estudyante. Thank you. Welcome po.